Magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, update tayo dito sa 46 days na talong natin mga kagulay, Calixto F1. Bali, kung makikita nyo mga kagulay, ay may bunga na siya. Ayan mga kagulay, yung bunga nya. May paisa-isa na siyang bunga mga kagulay. Ayan. Ayan siya mga kagulay. Ayan siya. Bali 46 days na nga ito mga kagulay. Yun nga yung nakaraan na sinabi ko sa inyo mga kagulay na mahuhuli talaga yung harvest nito. Gawa nga nung nakaraan na tanim nito ay talagang halos 3 linggo, 2 linggo na walang ulan nun mga kagulay. Tapos tuyong-tuyo yung lupa. Kaya medyo na ano siya, naalintala siya sa pagbulas niya mga kagulay. Pero ngayon 46 days kahit pa paano may bunga na siya mga kagulay. Ayan siya. Ayan mga kagulay. Sunod na rin naman. Ayan mga bulaklak niya mga kagulay. Ayan. Sunod na yung mga bulaklak niya. Ayan mga pwede na nga yata siguro harvestin to yung iba. Ayan tumutukod na siya mga kagulay. Ayan. Tumutukod na yung ano na. Yung mga ibang bunga niya mga kagulay. Ayan bali ito mga kagulay. Halos 2 linggo na to na walang abono. Kasi halos dire-diretso na rin ang ulan dito mga kagulay dito sa Caraga region. Kaya basang-basa yung lupa. Kaya hindi rin ako makapag-abono mga kagulay. Kaya ang ginagawa ko lang diskarte dito mga kagulay, kahit na walang abono na 2 linggo, ay pulyar lang tinitira ko dito mga kagulay. Kaya makikita nyo lumalabas pa rin yung mga bulaklak niya mga kagulay. Ano? Ayan ang mga bulaklak niya. Ayan siya. Ayan. Saka kung mapapansin nyo rin yung mga damo, ano na rin siya. Kung hindi lang, kung mainit lang talaga to, talagang patay na rin sana itong mga damo. Kaso lang nung pag-spray nga din namin to, na dun yung naunang na-spray ng damo, kung makikita nyo, wala na, patay na yung damo dito. Medyo may green pa mga kagulay. Ayan. Pero mamamatay na rin naman yung damo niya mga kagulay. Ayan, papakita ko rin sa inyo yung mga nahuling na tanim. Kung naalala nyo na sinabi ko na pumunta ako sa Bansalan noong nakaraan, na kumuha rin ako ng na halos 2 linggo rin ng pagitan. Yung mga kagulay, yung pagitan ng pagtanim doon dito. Papakita ko rin sa inyo. Ito siya. Marami na siyang bunga mga kagulay. Pakita ko sa inyo. Sumasayad na nga siya sa plastic. Yan. Mga magaganda yung mga bunga niya mga kagulay. Ayan. Bumabalik na naman yung yung sa isang cluster na papatuloy ko talaga ng 3, 4. Ayan mga kagulay. Ayan. Meron ng mga kagulay. Ayan. Ang mga ganitong mga tag-ulan mga kagulay, diskartehan lang talaga ang pag-i-spray. Katulad nga ng mga sinabi ko sa inyo ng mga nakakaraang vlog ko. Wag ganitong diretso ulan na alam nyo naman na hindi alimbawa huminto ang ulan mga kagulay, alam nyo naman na hindi araw, pwede tayong mag-spray ng mga tanghali mga kagulay. Ganun ang diskarte doon, spray ng mga tanghali. Kumbaga nasa sa inyo na lang yung kung anong diskarte ang gagawin nyo mga kagulay, kasi ganun ang ginagawa ko. Ito yung sinasabi ko na huli mga kagulay. Nahuli ito ng mga 3 linggo yung dito. Yan. Pero ito, napruningan na to mga kagulay. Ayan siya. Ayan. Ito na yung mga kagulay, yung mga sabay-sabay na natanim dito. Ayan siya. Ayan, may mga bunga na talaga siya mga kagulay. Baka bukas nga siguro na ako dito, kukunin ko na yung mga unang mga bunga, kasi sumasayad na siya mga kagulay. Ay, may mga tumutukod pa. Ayun sumasayad na siya. Ayun Ayan bunga niya mga kagulay. Lalo na maganda na sana itong bunga, yung tindig na ito kung nabunuhan. Kaso 3 linggo. Dalawang abunuhan, ibig sabihin 2 linggo. Kasi kung titignan yung panahon dito sa amin, ayan kasi ang panahon dito sa amin, lalo dito sa Bayugan, dito sa bandang Nuli, iinit lang siya ng 1 oras, tapos uulan na siya. Ganun na, tapos ayun, na nun.
Ang ambon-ambon na, tapos ulan ng malakas, ambon na naman, ganun mga kagulay. Kung sino man yung mga subscribers ko na dito sa Bayugan, alam nila yan. Baka sabihin kasi ng iba, nagsisinungaling ako. Oh, kunwari ka lang boss, kasi ganyan yung talong mo, hindi dahilan mo lang di ka nakapag-abono. Alam yan ng mga taga dito sa Caraga, mga kagulay, kung ano yung panahon dito. Tapos sasamahan pa ng lindol na malakas. Tulad nga nung sinabi ko nakaraan na 2 beses na lumindil dito na malakas. 7 nga yata, 7.2 yung lindol dito sa amin mga kagulay. Kumbaga nagsabay-sabay na yung dito, may lindol, mayroong ulan na dire-diretso. Pero laban lang mga kagulay, ganun talaga. Ayan siya mga talong natin mga kagulay. Bali ang ini-spray ko dito every 2 days. Naggaano lang yun mga kagulay, na nagsasalit-salitan lang yun i-spray ko dito, fungicide. Kasi napaka-importante mag-spray ng fungicide kapag ganitong umuulan mga kagulay. Kung pwedeng halos every 2 days. Ang ginagawa ko dito mga kagulay, katulad kagahapon, umuwi ako ng San Franz, yung kasamahan ko dito, nagpa-spray ako, tinanong ko, nag-spray naman daw sila. Yun lang yung gamit namin mga kagulay, yung Magica. Kahit naman kung makikita nyo man yung resulta, kahit dire-diretso yung ulan, kung makikita nyo naman green na green pa rin siya mga kagulay. Ayan siya. Tsaka tinanggal ko na rin yung mga dahon niya na sumasayad talaga sa sa totoo lang, hindi pa naman sana tatanggalin yung mga dahon dyan sa baba. Katulad yung sinabi ko sa inyo nakaraan, malaking tulong pa dapat yon para gumawa ng pagkain ng talong. Kasi ang dahon dito, yung pinaka-dahon, yun talaga yung pinaka-tiyan, di ba mga kagulay? Kaso lang, tinanggal ko na talaga, kung mapapansin nyo ilang dahon na tinanggal ko. Pagpupuruning, yung sanga lang dapat muna, pero ngayon tinanggal ko na rin yung 1, 2, 3. 3 dahon na sa babang tinanggal ko kasi sumasayad na siya dyan sa plastic. Tapos minsan kapag umuulan na malakas na talaga, tumatalsik. Yun nga, sabi ko sa inyo lagi, mas makaka-penetrate yung pungus. Kasi kapag ito, halimbawa dito may pungus dito mga kagulay, tatalsik doon, may dahon dyan, mas madali siyang makapitan ng pungus mga kagulay. Kaya ang ginawa ko naman ngayon diskarte na, tinanggal ko na siya mga kagulay. Yan, kung mapapansin nyo, wala na kayong makikitang dahon dyan sa pinakababa. Pero meron pa rin dahon dyan, bago mag-Y, meron pa rin akong tinira mga kagulay, yung hindi inaabot ng talsik ng ulan mga kagulay. Kaya kung mapapansin nyo, malinis niya siyang tingnan. Yan. Mga kagulay. Ganun lang yung ginagawa kong diskarte. Kumbaga, ginagawan ko lang siya ng vlog. Gumagawa lang ako ng vlog yung mga diskarte ko. Hindi ko sinasabing gayahin nyo, hindi ko sinasabing na yun ang dapat, nasa sa inyo lang yun mga kagulay. Kumbaga ginagawa ko para dun sa mga subscribers ko na nag-aabang kung anong gagawin kong diskarte, para makita rin nila kung ano yung kinakakalabasan ng mga ginagawa ko mga kagulay. Kaya yan na siya, malinis na siya dyan sa sa ilalim. Tapos may nagtatanong lagi, anong silbi ng plastic mulch? Sabihin ko na rin ito, isang vlog na lang. Ang silbi po ng plastic mulch mga kagulay ay para hindi tubuan ng damo. Ayan ang isang silbi niyang plastic mulch ng mga kagulay. Kung mapapansin nyo dito, sa daanan, madamo, di ba mga kagulay? Tignan nyo naman dito, walang damo mga kagulay. Tapos pangalawa naman, siyempre kapag walang damo mga kagulay, ibig sabihin kapag nag-abono ka dyan, pag nag-abono ko dyan kasi drenching, sa kanya lang yon. Yung nutrients na galing sa abono mga kagulay, sa talong lang mapupunta yon. Ibig sabihin walang kaagaw. Ibig sabihin masosolo lang niya yung iaabono nyo. Yun po, doon sa mga nagtatanong kung anong silbi ng plastic mulch. Tapos sa isa pang silbi ng plastic mulch mga kagulay, kapag umaraw, hindi siya basta-basta matutuyo yung lupa. Kasi yung moisture ng halimbawa nitong nito, kasi pag halimbawa dire-diretso init, magpapawis to pagdating ng ng gabi, na yan, kumbaga yung pinakapawis ng plastic mulch mapupunta lang din sa lupa. Hindi siya basta matutuyo yung lupa mga kagulay. Kumbaga matagal. Lalo na ito mga kagulay, basang-basa na yung lupa na ito kasi 2 linggo na umuulan dito sa amin. 3 linggo na yata. Ibig sabihin kapag umaraw to, hindi basta-basta talaga matutuyo mga kagulay. Tapos isa pang purpose nito mga kagulay, itong plastic mulch, kapag umaraw pa ay yung mga nandito halimbawa sa insekto na nandito sa ilalim,
ay masisilaw kasi yung reflect ng ng araw galing dito sa plastic ay masisilaw yung mga kumbaga hindi naman siya nakakapatay, kumbaga nakakabugaw siya ng ng mga insekto, mga kagulay. Mabubugaw niya siyempre kapag na na silaw, aalis yon mga kagulay dun sa talong niya. Hindi ko naman sinasabi na 100% na aalis talaga, kumbaga makakatulong din siya mga kagulay. Yun ang silbi nitong plastic. Kasi marami pa rin akong nababasa sa mga bagong upload ko na daw silbi ng plastic. Nagawan ko na doon nung siguro hindi nga nila nakita, kaya pasensya na kung mahaba tong vlog ko na to, kasi dito ko na sinasagot mga kagulay. Dito ko na sinasagot yung mga katanungan. Kung baka may magtanong na naman, boss, saan ba talaga didilig yung drenching mo, sa may puno lang ba? Oo mga kagulay, dyan lang. Drenching, dyan lang mga kagulay. Diyan ko lang didilig. Tapos kapag malaki na talaga, yung iba nagbubutas pa dito mga kagulay, kasi nandito na yung mga ugat niyan mga kagulay, yung ba dito. Pero ako hindi ko pa rin ginagawa yung mga kagulay, inaangat ko lang yan, tapos inaano ko lang yung doon, yung abono. Kasi hindi ako nag-abono ng hulog lang mga kagulay, lagi kong inabono dito ay drenching. Ibig sabihin ng drenching mga kagulay, tinutunaw ko yung abono, tapos susukatin ko, halimbawa sa magtatanong naman, ilan ng ratio niyan boss? Sabihin, sa isang drum 2 kilo mga kagulay. Sa edad nito, 2 lata na o kaya 3 lata mga kagulay, depende sa inyo. Depende sa inyo mga kagulay. Pwede na siyang 3 lata ng sardinas ang iano dito mga kagulay. Pero sa panahon na to mga kagulay, halos magta-3 linggo na siguro nga na umuulan dito sa amin, kaya hindi ako nakakapag-abono. Kaya ang ginagawa ko naman ay binabawi ko sa pulyar every 2 days. Walang mintis yan mga kagulay, every 2 days. Ganon din sa sa fungicide mga kagulay. Kasi kapag tag-ulan mga kagulay, halos wala naman insekto yan. Sa mga nagtatalong, alam niyang mga nagtatalong yan mga kagulay, halos wala naman insekto yan. Ang kalaban mo lang talaga kapag tagulan ay punggos mga kagulay. Tapos kapag tagulan din, yun nga, hindi ka makapag-abono, kaya aano mo rin siya ng paraan para makakain yung talong natin. Siyempre parang tao lang din ang mga halaman mga kagulay. Kapag hindi mo pinakain, alam mo sa tao hindi kumakain, ibig sabihin payat siya mga kagulay. Ganon din sa sa mga halamang natin mga kagulay, kailangan mo rin siya pakainin. Kaya ang ginagawa ko dito, hindi ko naman siya maabonohan, every 2 days ako nag-i-spray ng pulyar. Yun nga yung gamit kong pulyar, pa rin na agronic product, yung pangalan nito, yung 2 klase nilang pulyar, nakalimutan ko tuloy. Basta yung ginagamit ko dito mga kagulay, Biotonic at saka Extra Tonic, yung palang gamit ko dito mga kagulay. Every 2 days yun na spray, kaya nga na hindi nga ako makapag-abono. Ganun pa rin sa sa fungicide, yung Magica nga, every 2 days din yung mga kagulay, kung minsan nga araw-araw. Kasi napaka-importante ng ng fungicide para hindi siya manilaw mga kagulay. Lalo na dito sa akin, nagpo-pruning ako, noong nakaraan nag-pruning ako, kailangan kagad ay ma-sprayan siya ng fungicide para hindi siya mapasukan. Yun ang mga diskarte kong ginagawa dito mga kagulay. So ulitin ko mga kagulay, itong talong natin Calixto F1 ng Swiss Seed, 46 days. Parang bukas pwede na siyang mag-harvest mga kagulay, pero hindi pa laman lahat ng mga 5% pa lang ma-harvest dito mga kagulay, mga ganong gawa ng hindi naman halos lahat ng puno ay ma-harvest mga kagulay. Kaya nga pinapakita ko sa inyo yung mga bunga niya, mga pailan-ilan, lalo dito sa isang plot na to, siguro mga 7 puno lang ang makukuhaan, ganun mga kagulay. So hanggang sa muli mga kagulay, sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko ng gulay. At saka doon sa nagtatanong ng update doon sa Ampalaya, hindi ko pa kayo makawan mga kagulay kasi dire-diretso ang ulan dito sa amin mga kagulay. O baka di pa tayo makaano doon sa Ampalaya, di pa tayo makabuelo mga kagulay. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po sa ating lahat.